Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So ito, nakalkal ko na naman ito do sa marami nag-message sa akin kasi nga 2 weeks ako nawala, 'di ba? Ito sa ni-request. Ito ay in-upload last month, yung Halloween special yata ito ni Tulfo sa TV5. Anyway, ito yung video, no. Kung bakit may aksidente sa daan. Pero So ano yata to? Tatlong topic yata to. I don't know kung hanggang kailan tayo matatapos. Pero pipilitin natin na makover to. 44 minutes kasi eh. sino ang mag-aakala na sa simpleng bayan sa Pampanga, isang puno ang pinamumugaran daw ng masasamang elemento na nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming motorista. Madalas maniwala ang mga Pinoy sa mga pamahiin, sabi-sabi at mga usaping makapanindig balahibo. So ang sinasabi dito, may kinalaman yung kababalaghan sa mga nangyayaring accident. Well, kung akong tatanungin nyo as a skeptic, 'di ba? Hindi ako mangongontra. Bahala naman kayo kung nasa paniniwala pa rin naman kasi iyan, 'di ba? Ako yung sa spiritual na aspect naniniwala naman ako doon, 'di ba? Kaya lang syempre hindi naman porket let's say haunted yung lugar, lahat ng mangyayari doon ay kababalaghan na lagi. 'Di ba? Hindi naman pwede sa lahat ng oras ganun. At ganun din naman sa mga hindi haunted na lugar. Ako naniniwala ko na may possibilities na may mangyayari pa rin kababalaghan doon. Kaya lang syempre, dahil may reputasyon yung lugar na isang haunted, lahat ng mangyayari doon, malakas ang chance o malaki yung chance na i-involve nila sa paranormal. Katulad pag may aksidente doon, may nagpapakita kasi talaga doon. Kahit wala pang investigation na nangyayari, kung ang reputasyon ng isang lugar ay talagang haunted siya, malamang papasok doon yung isang bagay na yun. Ngunit kaakibat nito ay ang ating matinding pananalig sa Diyos. Kaya may mga motoristang nagdarasal bago simulan ang biyahe. Pero kung minsan, kahit anong ingat ang gawin, ang puwersa ng kadiliman mismo ang hahatak sa iyo sa kapamakan. Yan ang problema ng maraming motorista sa Sitio Pinak sa Candaba, Pampanga. Ang 100 kasi roon, pinamumugaran daw ng masasamang elemento. Galing ako sa mga biyanang ko. Naglaro po ako ng basketball para sa papiesta sa kanila. Yun na nga So po, may papiesta, naglaro siya ng basketball. pauwi na ako, inabot na po ako ng hapon, halos halo na po yung dilim at liwanag. So yun, ang account ni Kuya, galing daw siya sa piyestahan, nag-basketball siya, tapos nung pauwi siya, halos, abuti na daw siya ng liwanag, nag-aaway na daw yung liwanag at dilim. So, anong ini-imply nun? Maaring nung time kasi na yun, pagod siya. 'Di ba? Nangyayari din naman sa akin yan. Once na galing kami ng exploration, nakakaidlip-idlip ako sa motor ko pag pauwi. 'Di ba? Ang ginagawa ko minsan pag dumadaan ako sa lugawan, 'di ba? Nung time nga ng kasama ko sila Ma'am Irene Ma'am Irene, shout out. Oy, may issue sa atin Ma'am Irene. Shout out Ma'am Irene. Nung kasama ko nga sila Ma'am Irene nung pauwi. Nung pauwi ako na-disgrasya nga kami noon 'Di ba? Alam niyo naman 'yon, yung nabalian ako ng tuhod. 'Di ba, nung galing kami sa exploration. Now, dahil ghost hunting yung pinanggalingan namin, kung meron akong confirmation bias, pwede ko sabihin yun. Actually, si Sir Gary nga nung time na yon, sinasabi niya, hindi kaya dahil yun dun sa bahay na pula na pinuntahan natin. Gumagana yung confirmation bias. Kasi, saan ba yung bahay na pula? I believe San Miguel, Bulacan yata yon, 'di ba? Na-disgrasya kami bandang tulay ng Balagtas. Tama ba, Balagtas? Yung sa may bahay na tisa. 'Di ba? Kung may confirmation bias ako nung time na yon, pwede ko idugsong yon.
Pero ayon sa investigation, ang nangyari kasi doon, may bakal na nakakalat. Alam niyo yung plug pole na naka-diagonal doon sa daan. Hindi ko napansin yon. Kaya kami sumemplang. Di ba? Buti nga hindi kasama si Ma'am Irene noon eh. Nung time na yun eh. Kasi nung time na yun, 3 kami sa motor. Nung time na yun. Tapos, ang tapat kasi ng tulay ng Bukawi, may police, may police checkpoint. Sabi ko kay Ma'am Irene, bumaba ka muna kaming dalawa ni Sir Gary. Pag nakalampas ng tulay, saka ka na lang uli umangkas. Yan ang sabi ko. Sakto nung bumaba siya, nung dumiretso kami ng tulay, na-disgrasya kami. Diba? Kababalaghan ba yon? Hindi naman siguro. Diba? May ibang explanation yun. Tsaka may factor din yun na inaantok na rin ako nung time na yun. Diba? Galing kami sa bahay na pula nun eh. Doon na po ako sa may gitna. Parang may isang malaki saka isang bata na parang mag-ina na parang tatawid sa dadaanan ko. Kaya ang ginawa ko... So ito yung nakita niya, no? Na may tatawid. Iniwasan ko. Nung pagkaiwas ko, hindi ko po alam ano na pala ito, palayan. Kaya nung ako nagkamalay na, nandun na nga ako, meron na palang pumulot sa akin, dinala ako sa malapit na doktor. Ang ipinagtataka pa ni Lamberto, wala namang mapupuntahan sa kabilang gilid ng daan. Isang mahabang highway at wala ring mga kabahayan. Kasi po sa... So yun yung justification niya na yun ay kababalaghan na. 'Di ba? Kasi wala naman daw. Pwede naman, 'di ba? Pwede naman. Oo nga naman Kung may tao doon, saan pupunta 'yon? Pero minsan kasi nangyari na rin 'yan eh. Napanood ko sa video ni Boss Rino one time, yung kasama nila si Third Eye. Kasi sila Master Gala, may nakasalubong din naman sila naglalakad na tao. 'Di ba? May nakasalubong din naman sila doon sa lugar na wala. Pwede kasi mangyari 'yon. I mean, hindi naman sapat na yun eh. Kung walang bahay dun sa paligid, hindi naman sapat na dahilan na yung nakita ni Kuya ay hindi na tao. 'Di ba? Na-follow up ba nila yung mag-ina na yun? 'di ba parang nawalan na siya ng malay nun. Nagising na lang siya sa hospital. 'Di ba? Hindi, for me, bahala kayo kung pwede naman. Hindi, kung tatanong niyo bakit hindi naman pwede naman na maging paranormal. Kaya lang, ang katulad ng sinabi ko kanina, pairalin muna natin yung critical thinking natin. Wala na bang ibang dahilan na nandun yung mag-ina na yun? Pwede naman kasing ang mangyari, kasi maaga daw yun eh. I think madaling araw yun, nung time na yun. Nung time na, kasi sabi niya nag-aagaw na daw yung liwanag at dilim nung time na dumaan siya doon. Pwede kasing ang mangyari, on the way sa palengke yun, di ba? Walang masakyan kaya naglalakad sila doon sa daan. Siguro wala pang namamasada na nadadaan doon. Maraming pwedeng explanation. Tsaka probinsya kasi yun. Kahit sa Mindoro noon sa amin, may mga naglalakad sa daan. Ang layo nga ng nilalakaran minsan makapunta lang ng bayan eh. 'Di ba? Hindi, yun lang naman, skeptical side lang naman yun. Kasi parang unfair kasi kung idideklara mo na agad na yun ay kababalaghan na agad. 'Di ba? Pero pwede naman. Sa mga dumadaan, meron nga daw po silang ang palipat-lipat ng lugar yung makikita nila, pero din po sa way na yun. Parang, yung gagawin o mamimilik mata na minsan na sa gilid na o minsan na sa kabila na. Isa pang kasamahan ni Lamberto ang may kaparehong karanasan sa tinatawag na haunted highway. Siya ay si Fred Jimenez. Agad namin idinulog ang kanilang kwento. Ano naman ang account? Paranormal expert. Hello, ako po si Gabriela. Member po ako ng Paranormal Philippines. Dito kasi sa... Paranormal Philippines, ito yung si Theophilus ba? Name ni Sir? namin to araw at gabi, dumada kami rito eh. Minsan kasi pag halimbawa, ating gabi na, parang may sasakay sa likod mo. Tapos minsan nangyari sa akin yan, alam ko dumaan ako sa lugar na ito. Maya pagtingin ko sa harapan ko, ba't nandito naman ako, bumalik ako. Opo. Ayon kay Gabriela, ang mga nakakilabot na karanasan ng mga motorista ay dulot ng tinatawag na
nature spirits. Sila raw ang nagbibigay ng kalituan sa mga tao. Sanay na kasi ako dumaan. Sabagay, nasa legend naman yan, no? May mga time na pag naliligaw, alam niyo yung pamahiin na yan, pag naliligaw ka daw sa gubat, alisin mo ba yung damit mo, baliktarin mo yung damit mo. Parang ganun yung, nasa pamahiin, di ba? Kasi daw, pinaglalaroan ka daw, no, nung kung sino man yung mga nandoon. Dumadaan ng gabi dyan eh. Opo. Parang naisip ko, parang napaglaruan ako kasi alam ko marami talaga dyan. Opo. Ganun na lang inisip ko. Opo. Kasi total, hindi ka naman sinasaktan. Opo. Parang bubusinaan mo na lang pag dumaan ka. Parang babatiin mo sila, ganun lang. Pero bago pa maging konkreto ang nasabing daan, ay mayroon na talagang di may paliwanag ng mga pangyayari. Dito, may bandang kawayan dito noon. Mm-mm. Tinanggal nila. Nung minsan dumaan ako dyan, wala mang hangin, yumuyok yung mga kawayan. Opo. Kaya yung daanan yan, lupa pa yung maputik. Dumadaan lang kami dyan sa gilid dyan. Oh. Kung i-compare po, noong time na nandito yung mga halaman na natanggal, noong inayos po yung daan, would you say na nabawasan? Same? Sa experience ko, parang nabawasan ng konti kasi halos marami na dumadaan ngayon dito. Dati kasi madalang lang yung dumadaan dyan. Wait, sa mga nakakaalam ba dyan, yung tungkol sa mga spirit na yan? Nakakaano ba yon? May kinalaman ba yung frequent na ng mga tao? I mean, pag naging busy ba yung lugar, may kinalaman ba yon na mabawasan yung pagmumulto or pagpaparamdam sa lugar pag naging busy na yung lugar? Hindi, curious question lang naman. Hindi nga concrete yung daan. Nang malaman ng ibang kaibigan ni Lamberto na pinag-uusapan ang mga kwentong kababalaghan sa lugar, agad silang nakipag-ugnayan sa amin para ikwento ang mga personal nilang karanasan. Isa na rito si Recto Garcia na may mga bao na kwentong makakapanintig balahibo. Dito, pag tumaka kahit hapon, merong kalabaw. 5 sunod-sunod naglalakad dito. Pag inano mo naman, wala. Makikita mo sa paningin mo, kalabaw, napakalaging kalabaw. Sunod-sunod sila. Pag ano naman, titingnan mo, wala. Bigla mo makikita, aso. Meron ding dito, yung lumalabas kahit araw. Pag siguro, araw na labas nila yon, ganun. Meron kami nakikita, ma'am. Ganyan dito sa namin. At katulad niya ni Fred, Ganun ba pagpaparamdam yung kalabaw na biglang lalabas? Tapos mawawala, pati aso? Hindi, siguro dahil nature spirit nga daw, nature spirit na kung mag-shape man siya, siguro yung mga may kinalaman din sa nature. pinipili na lang nila na bumusina sa lugar sa tuwing sila ay dumadaan para magbigay respeto sa mga nilalang na hindi nakikita pero nagpaparamdam. Mas maganda po kasing approach is yung igalang na lang natin tsaka irespeto yung presensya nila dito sa Kira lugar ka natin. ganon. Ay tingnan mo yung mga sakyan kanina. Pag dapat dito bubusina, nakita nyo, no? Opo. Puro busina sila. Opo. Siguro nakikiraan. Aha. Ako man, pag ay dala na ako. Pag kahit umaga o gabi, araw, tanghali, busina. Magkikiraan ako pa ako. Si Gabriela, ipinaliwanag pa kay Recto kung gaano kalinaw ang aparisyon na kanyang nakikita sa lugar. Solid po ninyong nakita yung Meron kang makikita para bang mawawala yung yung bang isip mo, parang ala ka sa sarili. Yung bang nararamdaman parang tumitigil yung oras dahan-dahan. Para bang ala ka. Tapos sinusundan po ninyo ng tingin yung Kung saan ka, May narinig akong ganyan na account, yung parang tumitigil ang oras. Pero sa ibang bansa naman, yung halimbawa, saan ko ba narinig yung kwento na yon? Sa isang castle yata sa I think London yata. Basta somewhere in UK. Yung isang castle na yon, naglalakad sila. Then sa isang lugar, parang napansin nila, parang nagbago yung atmosphere ng paligid. Then may mga nakikita na silang tao na nakadamit na mga pangsinauna na. Ang akala nila parang lang daw, parang hindi, nabanggit ko lang kasi na-mention yung parang tumitigil ang oras eh. Akala nila daw, parang may costume party or parang siguro may event doon na
kailangan na makaluma yung damit, 'di ba? Tapos pinagtitinginan daw sila ng mga tao. Then nung parang bumalik sila do sa isang lugar, bigla nagbago yung atmosphere, naging colored na lahat uli. Tapos parang wala ng tao daw. Nung nagtatanong sila, parang yung date kung kailan sila umalis, mga ano daw, hindi naman years pero buwan silang nawala pala. 'Di ba? Maraming version ng kwento na yun eh. Minsan nga taon na nawala, parang nag-hunt lang yung isang isang hunter ng mga ngaso umalis siya sa village niya. Pagbalik niya sa village niya, parang durug-durug na yung village niya. Akala niya sinalakay sila ng mga tulisan. Noong napag-alaman niya, ilang taon na pala siyang nawawala. Parang ganun. 'Di ba? Parang ganyan yung theory sa yung alam mo ano yung eroplano yung nawala yung sa Malaysia? Parang yun ang theory doon nawala ngayon pero isang araw daw babalik yun, na ang pakiramdam ng mga passenger nawala sila ng saglit lang, 'di ba? May ganun sa Netflix yung Manifest yata yung title ng series. Ganun din. Layo na napunta natin. Hindi kasi nabanggit kasi, naglakbay kasi yung isip ko nung na-mention niya yung parang tumigil ang oras eh. Parang anong nangyari doon, nakadiscover sila ng wormhole. Yun yung ginagamit sa time travel, di ba? Pagka nagtataob yung sakyan mo, marami ang tumawag dyan man. Opo. Yung di lang mga mamali na sasakyan, mga four-wheels tsaka kotse, marami. Susunod, tunay na kaya ang mga masasamang elemento sa dang ito? Sa aming pagbabalik, mismong sa aming team. Magbabalik pa. Sa isang Facebook post na aming nakita, marami ang nagkwento ng kani-kanilang paniniwala at karanasan sa daang ito sa Candaba. Ayan mga kakin, nandito tayo ngayon sa Pinak, sa Candaba, Pampanga. Gano'n nga ba katotoo o isa ka ba sa naka-experience sa may punong kahoy na to, sa kalsada na to na may nagpapakita? Meron talaga dyan, kadalasan may aksidente, may lumilitaw dyan para pumara. Oo, meron po babae nakaputi, dumadaan kami dyan. Gabi punta kami Tarlac. Totoo yan totoo yan idol, meron mga dyan. Marami nang na-aksidente dyan. Kaya pag gabi, nagbubusina sila tapat ng puno ng kamatsili. Kita raw dito na multo. Bukod sa paranormal expert, dumulog din kami sa isang magtatawas na si Mary. Iba naman ang technique nito. Ang technique ng isa, di ba, oil na inaano sa papel. Ito naman, ito yung traditional na tawas na alam ko. Nagaganito sa probinsya eh. Namin kung ano ang kanyang interpretasyon sa mga kaso ng aksidente sa lugar. May kandila. Siya dito ngayon. Ayaw magpakita. Sa unang subok ay tila ayaw magpakita ng elemento. Dahil ang lumabas sa tawas ay isang itim na hugis na hindi mawari. Pero nang sinubukan niyang muli, Hindi lang isa eh. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami silang papalit-palit na nagpapakita. Meron pang hayop eh. Yung parang aso, kalabaw o ano to. Uy, na-mention yung kalabaw at aso, no? Yun yung sinabi kanina, di ba? Ano ba yan? Naikwento ba yan? Na may nagpapakitang kalabaw o aso? Hindi, ito naman yung titingnan, di ba? Papasok na naman tayo sa cold reading. Kung make sure naman, ako hindi ko naman alam kung make sure naman na hindi nakwentuhan si ate, walang cold reading na mangyayari. Yan ang lagi kong binabantayan kay Sir Ed eh. Kung may cold reading ba na nangyari. Dahil kung nakwentuhan si Manang at yun ang nakikita niya, medyo doubtful ako doon. Pero kung wala namang sinabi sa kanya at nakita niya naman talaga yung kalabaw at aso na minention kanina, that's something. Di ba? kinilabutan ng mga kasama ni Mary sa kanyang pagtatawas. Hindi niya pa kasi narinig ang salaysay Hindi talaga daw narinig. Lamberto, Fred at Recto
Pero ang lumabas sa kanyang tawas, tugma sa kanilang mga kwento. Ito mga taong duktong-duktong. Sama-sama sila. 1, 2. May bata. Ito bata. 1, 2, Ayos 3. Parang 5 pa sila eh. Tapos ito, hayop siya. Hayop. Ito yung may mata siya. Meron siyang sungay. Tapos may tao nakasakay. Si Mary ay nagpabag Pero nasabi niya kanina kalabaw or aso, ano? na rin ng insenso bilang respeto sa mga nilalang na kanyang nakita sa pagtawas. Kaya minsan hindi mo rin alam talaga kung totoo o hindi. Now, pwede bang tsumamba siya doon? Pwede naman yun. Pero kasi yun kasi yung mga bagay na compelling, ano? Na kapag ka sinabi tapos nag-match. 'Di ba? Sinabuhay na din niya ng holy water ang puno kung saan madalas na aksidente mga dumadaan. At nang diretsahang tanungin sina Gabriela at Mary kung mayroon ba talagang mga nilalang sa lugar, ito ang kanilang sagot. Nga po natin, trinay natin na maglakad-lakad at makuha yung feeling ng place. And ganun din po si ma'am. And separately, we came into the conclusion na meron nga po. And on my opinion po, yung naramdaman ko Hindi po. dapat opinion. Kasi naramdaman mo yun. Ano ka doon? Firm ka doon. Kasi facts na yung sinasabi mo eh. 'Di ba? Sana alam din natin yung difference ng ng opinion sa objective, 'di ba? Kung naramdaman mo talaga 'yon at sasabihin mo 'yon, hindi mo opinion 'yon. Totoo 'yon. Is nature spirit. Parehas lang po kami ng naramdaman nung nasa sasakyan tayo. Hindi ko lang sinabi kasi Kasi inihintay lang muna magsalita si ating magugulat kayo. Kasi ang sinamahan, Hindi dapat sinabi mo na yun, nanay. Kasi kung katulad niyan, pwede ko kasi bigyan ng interpretasyon na sinakyan mo lang si ate. Skeptical point of view po itong sinasabi ko. Hindi ko naman sila binabash. 'Di ba? O mamaya na naman, nyo na naman ako kay Ma'am Irene, ha? noong hindi natin nakikita or yung maligno, yung galing dito, sumama. Bago makasama ng team, No, wait. Kung hindi natin nakikita or yung maligno, yung galing dito, sumama. bago makasama ng team Yan ang yan ang isa ring kinakatakot ko eh. 'Di ba? Siyempre kahit pa naman skeptic tayo, naniniwala pa rin naman ako na meron talagang ganyan. Dahil kung hindi ako naniniwala, hindi ako sasama sa ghost hunting. 'Di ba? Pero yung yung ganyan, kaya nga 'di ba, pagkagaling sa isang lugar, hindi pwedeng hindi ka dapat papagpag eh. Nasa culture naman natin 'yun eh. Wala namang mawawala doon kung magpagpag ka. Kung hindi totoo 'yun, hindi totoo. At least nakakain ka pa sa 7-Eleven. 7-Eleven. Yun ang madalas na official na pagpagan eh. Yung 7-Eleven. Kahit galing ka sa burol, 'di ba? Kahit galing ka sa patay 7-Eleven ang pinapagpagan. Bibihira yung sa Chowking. Pag wala ka talagang budget, sa 7-Eleven ka talaga papagpag. dalawang ginang, dumaan muna sila sa lugar upang magmasid. Tinatay up natin siya sa culture and history ng place, lalo na dito sa Candaba, Pampanga. Candaba, Pampanga is one of the regions dito sa ating bansa na may civilization na or settlement. We even Gusto ko siyang mag-explain. 'Di ba? Although na medyo skeptical ako, pero mukhang matalino to si ate. before pre-colonial times. Ayon kay Gabriela, Alam niya yung history. isa sa mga dahilan kung bakit namamalagi pa rin dito ang mga nararamdamang elemento. Ito ay dahil sa pagiging liblib ng lugar. In cases such as this na honestly ako po, wala po akong naramdaman anything mabigat, harmful, scary o malevolent
dito sa place na to. Actually, as hanggang ngayon, ang nangingibabaw na emotion sa akin is galak. And that is a good sign. And that is why mas naging concrete yung suspicion ko na nature spirit siya. Pero bakit nagko-cause ng accident? No? Doon tayo sa, ayoko muna magpaka-skeptical. Let's say, ang cause ng accident ay, yun nga, yung mga nature spirit na yun, or kung anumang espiritu yun, yun ang nagiging cause. Ang reading ni ate na paranormal expert, positive naman daw. Pero bakit nagko-cause ng accident? Meron bang nagagawa kaya yun na mali? Yung mga tao na na-aksidente na yun? Meron ba silang nagagawang mali? Di ba? Ewan ko, baka masagot natin. Baka masagot niya. Inihalin tulad niya ang lugar sa isang alamat na alam ng mga Pinoy. Ang kwento ni Maria Makiling. Maria Makiling and yung mga diwatas ng mga rural areas natin dito sa Pilipinas, they do associate with lowlanders, with mortals. And there are times when the veil between their worlds merge. And sa mga pagkakataong yon, doon nagkaka-report tayo ng mga taong nawawala, parang bumabagal yung oras. Yun yung sinabi ko, no? Yun yung mga indicators usually na you are entering a place where nagtra-transition yung dalawang mundo. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may mga hayop na nakikita ang mga motorista sa daan kahit wala naman. Because yung veil between both worlds are at its thinnest dito sa I would say special area na ito. Naturally, syempre, may mga times na pwede na yung nakikita ng mga tao dito, hindi actually nangyayari dito. Kundi nakikita nila yung nangyayari doon sa world na yon because it's thin. Huwag tayong magtaka kung bakit. Probably may makikita tayong Parang mirror dimension sa Doctor Strange. Ganon. Animals from that region na nakikita din dito. Pwedeng ganun yung nangyari. Ayon sa mga nakapanayam nating eksperto, ang mga elemento dito sa Candaba, San Rafael Road ay hindi nananakit o namiminsala. Pero nagkukos ng Maaaring hindi accident. lang daw sanay ang mga tao sa tuwing may mga elementong tumatawid mula sa mundo ng mga espiritu. Ano man ang dahilan, isa lang ang Kahit sino ba naman ang maka-experience niyan, di ba? Talagang magigimbal. dapat nating tandaan. Lagit-lagi protektado tayo ng pananalig sa Diyos at kabutihan ng ating puso. Ano ba yung susunod na topic? Tahimik at payak. Ganyan kung Dalawang topic. tao ang Talim Island sa Binangonan, Rizal. Pero sa likod ng ganda ng isla, nakakubli ang mga kwento ng kababalaghan. Yan ang mga masasamang elemento Siguro feeling na ko, nagdudulot daw ng trahedya at kumite ng buhay ng siguro feeling ko nakikita niyo yung common denominator ng may mga aksidenteng ganyan. Halimbawa, palagi nangyayari yun sa probinsya, doon sa mga isolated na lugar. 'Di ba? Kasi doon sa lugar na yon hindi pa pangit naman kung sasabihin kong wala pang critical thinking, Naniniwala naman ako na may talino naman yung mga tao na yun. Kaya lang, mas powerful sa kanila yung pamahiin talaga pag dun sa lugar. Inuulit ko, yung mga pamahiin na yan, yung mga, yung mga paniniwala dyan sa lugar na yan, ay agree naman ako na dapat naman talagang igalang yan. Granting na yung mga sinasabi nilang paniniwala na yan ay consistent at hindi nagbabago. 'Di ba? Walang pagbabago dun sa paniniwala nila. Kasi minsan may nangyayari, paniniwala namin na let's say ganito nag-iingat ako ng example Kasi paniniwala, let's say ang leader namin ay isang tapat. 'Di ba? Yun ang paniniwala, Ang leader namin ay isang tapat.
never siyang gagawa ng kahit anong kamalian. Kasi siya ay sugo ng Diyos. Yun ang paniniwala namin. Kaya ko na mairespeto yun eh. 'Di ba? Pero minsan kasi magkakaroon ng problem na yung leader mo pala ay manyakis. Manyakis pala yung leader mo. Yung ano ng religion. Shout out Ma'am Irene. Di ba wala sa isip ko yun eh. Di ba? Manyakis pala yung leader mo. Di ba? Yun ay alam natin na yun ay hindi magandang gawain. Ang mangyayari kasi ganito mga kababayan ko. O sabi nyo hindi siya gagawa ng kahit anong kamalian. Pero bakit yung leader nyo ay sumibak? Yun yung term eh. Sumibak ng babae. 'Di ba? Parang minanyak yung babae, ng manyak ng babae. Sabi nyo hindi gagawa ng kamalian. Ang mangyayari, gina-justify ngayon ng mga follower na hindi. Yun ay kaloob din ng Diyos na mangyari yun. Alam mo yun, di ba? Yun ang hindi pwede nating igalang. Yung nagbabago, kung saan convenient yung isang tao, doon siya pupunta. Di ba? Yung hindi kayang harapin yung katotohanan. Nagigets niyo ba ako mga kababayan ko? Yung kung totoo yung pinaglalaban mo, aanuhin mo yun eh. Sasagutin mo talaga yun, men eh. 'Di ba? Pero kung magre-resort sa iba na hindi, sinisiraan lang ako niyan or inaano lang ako niyan. Yung hindi mo i-explain at the same time magbabago yung yung batayan. Ayun ang mga hindi natin pwedeng igalang. 'Di ba? Hindi naman tsaka yung ang nangyayari kasi pag napuna mo yon, sisitahin ka, pepersonalin ka. Abay, kahit ba naman ako ay manyakis dito, kung yung pinag-uusapan naman natin na isang topic ay may punto ako, hindi nakaka-apekto yun. Di ba? Kahit ba naman ako pumatay ng tao kapag sinabi kong hindi totoo yung sinasabi mo, hindi talaga totoo, base doon sa mga evidence na nakuha ako, hindi talaga totoo yun. Di ba? Tapos, ang gagawin, mananakit. Di ba? Pwede naman pag-usapan yun eh. May issue kasing na-raise. At yung issue ang kailangan natin pag-usapan. Di ba? Yun yung kailangan natin sagutin. Abay, kung ang mangyayari ay titirahin nyo yung pagkatao nung may hugot ba ako? Titirahin yung pagkatao. Kaya kasi nasabi ko sa inyo, hindi ako perpekto. Di ba? Gusto ko ba maniwala kayo sa akin? No! Bahala kayo kung gusto nyo maniwala sa akin. Basta yung mga facts nilalatag ko sa inyo dyan. Di ba? Paano kung ako ay manluloko din? Di ba? Kaya nga, yung mga sinasabi ko dito, pwede nyo i-double check yan eh. Yung mga sinasabi ko dito, nasa kalayaan nyo i-double check. O totoo bang sinabi ni Bungo na let's say, yung human pendulum, nung in-explain ko, totoo ba yung sinabi ni Bungo na talagang pag matagal kang nakatayo ay ma-out of balance ka? Testingin nyo. Di ba? Yung hindi ka gagalaw, tapos pumikit ka, testingin mo. Di ba? Hindi yung ang isasagot niya, kasi sa Bungo, manyak. Hindi nasasagot nun yung main argument eh. Di ba? Na ni-raise doon. Di ba? Hindi naman paperpektuhan tong Kaya kasi nasabi ko sa inyo dati, di ba? Yung mga yung mga dinidebunk ko dito, mas makakasalanan pa ako diyan sa mga 'yan. Akala nyo ba mabuti akong tao? Ewan ko sa kanila kung tingin nila sa kanila, mabuti sila. Hindi ako mabuting tao. Mula pinanganak ako, marami akong kasalanan. However, may pinag-uusapan kasi tayong topic dito. Walang kinalaman dito ang pagiging perfecto. Dahil wala naman talagang perfecto. 'Di ba? Parang ganito lang 'yan Pag sinisita kita sa alphabet, ang kasunod ng A, B, C ay F. Tama o mali? Mali, di ba? Kasi ang kasunod ng A, B, C ay D. Yun ang tama.
Pero kapag sinabi ko mali yung ABC, ang kasunod ay F, mali. Kahit saan tayo makapunta, mali. Walang kinalaman doon yung pagiging perpekto ko. Walang kinalaman doon yung pagiging perpekto ko kung ako ay nanloko ng tao, ako ay pumatay, ako ay sumibak. Walang kinalaman doon sa sinasabi ko yun. Di ba, men? Yun ang sagutin nyo. Totoo ba na ang kasunod ng ABC ay F? Checkin natin yung alphabet. Na-check nyo naman yun eh. Di ba? Na-double check nyo naman yun. Totoo nga ba na ang kasunod ng ABC ay F? Ang sabi kasi ni Bungo, ang kasunod daw ng ABC ay D. Di ba? Dahil ba ako ay let's say nagnakaw ako, hindi ako perpektong tao, mamaliin nyo yon? Yung ganong, yung sinabi ko na yun, mamaliin nyo yon? Nasa sa inyo naman yun eh, pwede nyo naman i-double check yun eh. Diba? Now, kung mali ako doon, which is pwede naman din ako magkamali, sabihin nyo dyan, mali, ang kasunod bungo ng ABC ay S. Sabihin nyo dyan, kasi ang pinagbatayan namin bungo ay dito sa article na to. Diba? Madali lang naman yun. Ngayon, kung hindi kaya na nasabihan kang mali ka, alam ko kung anong gagawin. Maninira yun sa ibang paraan. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagdating sa ganitong usapin, sa isang topic, bigyan mo ko ng topic yun ang pag-uusapan natin sa online debate. Yes, gusto ko na online debate kasi lahat ng makikinig doon panalo eh. Panalo lahat ng makikinig doon. Kasi kung magkikita tayo ng personal at sasampalin mo ako, di ba? Ano mapapatunayan natin doon? Yes, pwede mo akong masampal. Pwede mo akong mabugbog. Pwede mo akong barilin sa ulo. Pero yung ni-raise na argument, nasagot mo ba? Hindi pa rin eh. Di ba? Hindi pa rin. Mangangamote at mangangamote ka pa rin. Burahin mo man ako sa mundo. Tandaan mo, burahin mo man ako sa mundo, nandoon at nandoon pa rin ang katotohanan. Diba? Kaya, kung may tutol kayo, imbitahan nyo ako ng live. Diba? Mas madali yun, hindi na tayo gagastos. Diba? Bakit nagtataka ako, bakit ayaw sa live? Lahat ng mga nakakaaway ko gusto lagi sa personal. Ano ba ang hindi pwedeng gawin sa live nang magagawa mo sa personal? Ang alam ko lang manakit eh. Diba? Yun lang alam ko manakit eh. Diba? Sasabihin nyo, hindi, natatakot ka lang kasi sa personal. Malamang, ang dami kong kaaway eh. Paano ko i-massacre ako nun? Diba? Na-solve ba? Kung ma-massacre ako sa labas, na-solve ba yung pinag-uusapan? Hindi pa rin. Nandun pa rin yun. Diba? Kaya pagka katotohanan ng kalaban mo, wala kang takas. Wala kang takas. Yes, pwede mong kalkalin lahat ng kasalanan ko. Alam ng mga tao yan. Na marami akong kasalanan. 'Di ba? Pagdating sa magulang ko, sa lahat-lahat. Kung may minanyak man ako diyan, shout out Ma'am Irene, 'di ba? Minanyak ko yata daw si Ma'am Irene eh. Pwede niyo i-interview si Ma'am Irene. 'Di ba? Or kung sino man ang inano ko diyan, pero still meron tayong issue na kailangan i-resolve. At kahit anong kabulukan ko ang mahalukay nyo sa akin, hindi masasagot yun, men. Maaaring, let's say ganito, may niraise akong argument. Diba? Tapos sinabi mo, alam nyo yan si Bungo, estapador pala yan. Diba? May itinakbo yan na malaking pera. Pwede ngayon, pag-usapan nyo, pero darating ang time, tatamlay yan, men eh. At babalik pa rin yung multo mo na hindi mo sinasagot. Di ba, mga kababayan ko? Babalik at babalik yun. Ako naman, kahit ano naman sabihin nyo sa akin eh.
Di ba? Kung makasalanan ako. Sino ba sa atin ang perpekto? Kaya lang, kung meron tayong issue na yun ang sagutin natin. Hindi kung saan-saan. Di ba? Mahirap talaga yun. Di ba? Lalo na kung marami kang napaniwala, mahirap yun. Di ba? From the very beginning, sinasabi ko sa inyo, makasalanan akong tao. Di ba? Yung mga tinitira ko, mas makasalanan pa ako dyan. Alam nila Sir GC yan, sukang-suka na nga yan makarinig sa akin ng ganyan dito eh. Di ba? Anyway, pagpatuloy natin to. Ano ba issue dito? Ang mga tao. Sa gitna ng lawa sa Binangonan, Rizal, Rizal. matatagpuan ang Talim Island. Isang lugar na napapalibutan ng misteryo. Isang tahimik na islang may kinukubling lihim mula sa nakaraan. Ito raw ay pinagmumugaran ng mga kakaibang elemento. Mga kapring nagmamasid, lumulutang na white lady, lalaking itim, ligaw na multo ng mga bata, at mga kaluluwang nasawi. Bago yan, siyempre, ang dami kasi namatay dyan. Tatakot yung iba. Kasi ano nga daw po, pagka may dumadaan sila dyan, parang mga natatakot, kung dyan lumubog yung bangka. Yun lang ba yung batayan, yung maraming namatay? Kasi may nakausap ako, hindi daw batayan yung maraming. Kailangan daw may account. Diba? Kasi kung yun lang yung dahilan na maraming namatay daw, diba? Yun yung sinilip sa akin doon sa Bukawi video namin eh. Bakit ka pupunta doon? Wala naman daw account doon, wala namang nagki-claim na may kababalagan. So, ito ba dahil marami namatay kasi hinihintay ko baka naman may claim tingnan natin. Narinig daw na mga umiiyak, ganun. May naririnig naman pala daw na umiyak. Sabi na, So, pasok. may mga kumakaway daw dyan sa Pritil. Kinakawayan yung mga bangkang pampasahero dumadaan. Dahil sa takot sa isla, ang iba ay pilit na lang nananahimik. Pero may mga mata pa ring nagmamasid at handang magkwento ng mga misteryo na dapat ay isang lihim na lang. Tulad na lang ni Aling Ibyang na halos 60 taon nang nakatira malapit sa Talim Island. Sa tagal niya raw na paninirahan dito, hindi na raw siya nagugulat sa tuwing may narinig siyang kwentong kababalaghan. Hindi na bago sa akin ang mga naririnig ko, yung mga pangyayari. Kahit kasi ako, na-experience ko yon. Hanggang ngayon, di lang alam nung iba. Marami raw barangay ang nakapalibot sa isla. Pero Teka, may kuryente naman pala doon, Bilib ako dyan sa mga isla na yan na may kuryente. May power plant doon or doon sa Mindoro kasi merong doon, may isang isla din. Hindi lubang ha. Hindi lubang. Yung sa Sablayan ito eh. Na tinatawid sila ng electricity sa dagat. 'Di ba? May ganon. May zipline nga doon eh. Na from island to island, ang haba ng zipline. Katakot yun pag naputol ka doon sa gitna. may isang namumukod tangi, ang Barangay Karinawan. Maliit lang ito, pero ang hindi alam ng iba, sa mga matataas na puno at kailaliman ng lawa, nagtatago ang sikreto ng isla. Isa sa kilalang kwento sa lugar nila ay ang White Lady na madalas daw magpakita. Teka, ang sinabi sa akin, di ba ang account dito dun sa tubig daw may kumakaway? Di ba may naririnig na ano? Ang sabi sa akin, nung isang nag-criticize sa akin doon sa Bukawi namin, ano daw ang gagawin ng multo sa tubig? Ay bakit yung kanina may kumakaway pa daw na account? Bakit yun may multo? Pag sa amin ba hindi ba pwede na magkaroon ng multo sa tubig? Di ba? Naniniwala si Aling Ibyang na isa ito sa mga kaluluwa ng mga doktor at nurse na namatay sa lawa ilang dekada na ang nakalipas. Noon, nagkaroon ng request para magkaroon ng medical mission sa kabilang barangay.
Ngayon, tumawag sila ng maraming doktor at nurse para mag-mission. Ang nangyari, may isang matanda lumapit sa kanila para i-postpone yung medical mission. Ang kaso, ang problema, hindi sila nakinig. Ang ginawa nila, Tumuloy pa rin. Hanggang sa nangyari nga yung aksidente na paglubog dito mismo sa tapat ng puno ng Diablo. Ito ay kwento raw na nagmula pa sa mga mas matatanda sa kanya. Kaya sa bawat tahimik ng gabi, naniniwala si Aling Ibyang na ang mga multo na ang nakaraan ay patuloy na nagpaparamdam sa bayan. Sangayon si Benjamin Silvestre na mahigit 70 taon na ang naninirahan sa isla. May presensya ng mga masasamang elemento sa kanilang lugar. Siya raw mismo kasi ay minsang naging biktima. Naranasan kong parang may nananakot, parang may kapridya, may white lady. Yun ang naano ko sa buhay ko nung ako yung teenager ng mga panahon na yun. Akala niya, kwentong kutsero lamang ang mga ito. Kaya noon ay malakas ang loob niyang umuwi kahit lumalalim ng gabi. Pero nagbago ito. Pero alam nyo, may psychological yan eh. Ayon sa isang anthropologist, parang dyan nag-start yung aswang eh. Yung sa ganyan. Hindi ha, with all due respect sa mga naniniwala sa aswang. Anthropologist ba yung nagsabi nun? Basta may kinalaman sa history, no? Yung origins daw ng kagustuhan ng aswang na makapangbiktima ng buntis, ay nag-start daw yon para takutin yung buntis na wag magpuyat, na magpahinga. Kasi kadalasan kasing maaksidente ang buntis paggabi dahil madilim or ano. Para daw, parang sa mga bata, di ba? Tinatakot yan para hindi na gumalagala sa gabi. Sasabihin sa bata, oy, wag kang pakalat-kalat sa kalsada, may nangunguha ng bata diyan sa labas. Kahit wala naman. Doon nag-start minsan yung hindi naman minsan I mean doon daw quote unquote daw nag-start kung bakit naging panakot ang aswang. 'Di ba? Pati meron ding kwento na parang ikinalat daw ng kasi ngayon, to be honest, no, tayo, yung napaka-vague kasi ng mga evidence na lumalabas tungkol sa aswang eh. Wala siyang clear, wala siyang solid na Minsan may kwento katulad nung inattendan kong podcast, hindi ko alam kung kailan i-broadcast yun Yung inattendan kong podcast, talagang nagkikwento siya na naka-encounter na daw talaga siya ng aswang. Lumalakad pa nga daw sa ibabaw ng tubig eh. 'Di ba? Ang tanong ko naman, na-mention ko na to before, bakit pagdating sa mga kwento, hindi ko minimina mag-disrespect ng paniniwala tungkol sa aswang. 'Di ba? Ang tanong ko lang, bakit pagdating sa mga kwentong aswang, pag hindi nakaka-capture ng camera, napaka-cool ng nangyayari? Parang talagang ang ganda-ganda ng nangyayari pag ikinuwento lang yung nangyari sa aswang, yung kung paano nila na-encounter yung aswang. Hindi siya yung pangyayari na na-document ng maayos. Kahit mga mainstream media natin, I don't know, hindi ako aware, meron na ba talaga na-document na totoong aswang? Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang aswang Kaya lang, mga kababayan ko, hindi ko talaga alam. May mga nagpapatotoo naman, kaya lang hanggang kwento yung patotoo. 'Di ba? Pero kung may maituturo kayo na yung talagang solid evidence ng aswang, willing naman ako, i-discuss natin dito. Ang minsang may isang kakaibang nilalang daw ang umagaw sa kanyang atensyon. May nakita ako dyan, parang damit na nakasampay, na parang mahaba ang buhok, hindi ko makita yung paa. Nakatalikod yun, hindi nakaharap. Kaya hindi ko kilala kung may mukha o may katawan. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, hindi raw siya nagpatalo sa takot. Bagkus, sinubukan niya pa itong kausapin. Hindi ako tumakbo. Basta tinanong ko doon, kung sino ka man, wag mo akong takutin. Yun lang ang sabi ko. Bakit i-assume niya na agad na multo yun? Hindi niya muna, hello, ate? Pagbigyan ng kanyang pakiusap dahil di pa man siya nakakalayo.
Isang itim na elemento naman ang sumalubong sa kanya. Ngayon, lumakad na ako. Pagdating ko din sa kabila, mayroon na naman parang mga maninigarilyo malaki. Ito raw ay isang malaking lalaki, Traditional na kapre. mahabang buhok at nanlilisik ang mga mata. Sa tingin niya, ito ay isang kapre. Ang karanasan nito ni Tatay Ben ay tila na ulit muli nitong linggo lamang. Ang kapre raw kasi nagpakita naman kay Aling Ibyang. Dapat hapon yun, medyo may sikat pa ng araw. Doon siya nakarap sa bandang kanluran, kaya hindi kita mukha. Balaking anino. Naniniwala si Aling Ibyang at ang iba pang residente na ang mga elementong ito ay may kinalaman sa mga aksidente sa lawa. Kumukuha raw ito ng buhay ng maraming tao, bata man o matanda. Kapag lumaki raw ang tubig sa lawa, ay may posibilidad itong magdulot ng panganib sa mga residente, lalo na sa mga malapit sa lawa. Wala makapagsasabi kung kailan mangyayari o sino ang mga magiging biktima. Tulad na lang ng isang insidenteng nangyari sa lawa noong July 27, noong nakarang taon, na gumulantang sa mga residente ng isla. Ano nangyari? Isang pampasaherong bangka ang lumubog at kumitil sa buhay ng 27 katao. Kabilang sa mga namatay ay ang 24 years old na guro na si Denise Aparentado. Si Sayang, uwi lamang sa kanila para magbakasyon. Sunod-sunod daw kasi ang out of town nito para mag-seminar bilang isang teacher. Ang hindi inaasahan ng ina na hindi na pala aabot ng buhay ang anak sa kanilang bahay. Dahil sa muli nilang pagkikita, Nahirap. isang malamig na bangkay na si Denise. Wala alam nyo minsan, kung hanggang dun lang talaga yung buhay mo, hanggang dun lang talaga eh. 'Di ba? Kaya kung meron man dyan sa inyo na may karamdaman or may, wag kayong mawala ng hope. Ito nga 'di ba? Hindi mo naman may expect kung kailan ka talaga kukunin eh. 'Di ba? Ito, I'm so sure walang sakit ito. 'Di ba? Hindi siya wala siyang dinadala sa kanyang katawan na kahit kung ano man pero wala oras niya na kasi talaga. Kwento rin ni Glenda. Hindi naman ako naniniwala na hindi marunong lumangoy yan. 'Di ba? Siguro may time na nataranta or kung ano man yung nangyari. Dahil kasi nakatira siya sa isla 'Di ba? Meron bang mga ako marunong ako lumangoy dahil nakatira sa ko meron siguro nanay ko pala. Hindi marunong lumangoy ang nanay ko kahit na taga-probinsya. Meron nga pala. Pero malaki ang percentage na pagka mga nakatira sa ganyan ay marunong lumangoy. Nang mamatay si Denise, doon niya lang napansin na tila may premonition na ang anak sa kanyang kamatayan. Kahit masama ang panahon, pinilit daw nitong makauwi sa bahay sa kagustuhan na makasamang pamilya. Bawat post nung anak ko, yung tubig yung makikita. Confirmation bias. Picture niya, puro sa tubig. Minsan, habang nakaburo lang anak na si Denise sa kanilang bahay, nagparamdam at nagpakita ito sa kanya. May expert ba silang Ang paraan ng pagbisita ni Denise sa kanyang ina. Iba naman ang naging kaso ng ilang residente sa bayan. Mas lalo pa raw dumami at napapadalas ang mga nakakatakot at nakakapangilabot na pangyayari sa isla. Kung dati-rati ay tanging white lady at kapre lang ang kanilang nakikita, ngayon daw, may mga misteryong itim na lalaki na rin ang tila pinagagawa ng mga bangkero. Minsan wala naman tao pag may dumadaang mga pampaserong bangka. Minsan dudong, wala namang kumakaway. Tapos sabihin nila, may kumakaway daw. Wala naman. Skip natin na isang oras na skip natin doon sa investigation. Tingnan natin yung mangyaring investigation. Diyan sa may isla.
Totoo man ang mga kwento o haka-haka Naalala ko nun pag umuwi ako Mindoro, pag walang makatch na eroplano, mag-ferry boat ako sa Batangas. Tapos pag mga walang malalaking, alam niyo yung batel? Batel ang tawag eh. Yung maliit, barko naman siya pero maliit na gawa sa kahoy. Nakakatakot sakyan yun. Mula Batangas hanggang Mindoro. amin inimbitahan si Glory Jane, isang paranormal expert, para magbigay linaw sa ilang katanungan ng mga residente. Nandito po tayo sa Barangay Kalinawan ng Binangonan, Rizal. Ang tanong dito ay kung legit nga ba na nararamdaman sila. Para kay Glory Jane, may katotohanan ang ilang mga testimonya. Bagamat ang ilan ay mukhang hindi raw tama. Gayunpaman, naniniwala siya na ang nagpaparamdam ay totoo dahil nakikita niya raw ito. Para sa akin, sa nakikita ko, merong nagpaparamdam. May panahon na totoo, may taong hindi tunay ang kwento. Para sa akin, tinatakot lamang ang iba. Isa sa mga nakita ni Glory Jane ay ang mga elemento sa puno na nagpaparamdam. Dito sa punong to, tinatambayan, kumakaway, nagtatawanan, nagsisigawan. Magkahalong elemento at mga kaluluwa pangaraw ang kanyang nararamdaman at nakita. Ang ilan naman sa mga nakita niya ay ang mga kaluluwang nakikiusap ng dasal, bendisyon at hustisya. Nakita niya raw ang lalaking itim na May mahalaga ba sa kaluluwa yung bendisyon? Hindi, religiously speaking to yung bendisyon. Paano kung yung namatay na yon ay hindi naman Katoliko? Kasi ang alam ko may doctrine ng yung may holy water. Katoliko lang yata, May sa ibang religion ba yon? Meron? Kasi for me, pag naghahanap ng bendisyon ang kaluluwa, medyo skeptic na ako doon kasi hindi naman natin alam kung paano kung Muslim yung namatay or di ba? Pag nai-involve kasi sa sa paranormal. Hindi kayo sa point of view nyo kung makatwira naman 'yon, 'di ba? Okay lang, pero pagkadating kasi sa paranormal, ayoko talagang ihalo ang religion eh. Kasi pag hinalo mo ang religion diyan, papasok tayo sa biblical explanation na naman. Kaya tinatanong ko, may ba yung bendisyon sa kaluluwa? May benefit ba 'yon? I don't know, Nagtatanong lang po ako. kumakaway. Maaring yung lalaking iyon ay para lamang sabihin na walang nagdadasal para sa kanya. Maaari pa yun. Kaya para sa kanya. Pero patuloy siyang magpaparamdam kung walang mananalangin. Kung walang magsasabing ano man kaya ang kanyang pangalan, ano man ang kanyang gustong ipahatid, kung siya'y namatay na sumusumpa o siya'y namatay na may galit, kakaway siya para sa kanyang nais na mangyari. Para malaman na merong siya na nakatayo dito. Hindi siya elemento, kundi kaluluwa. Ang mga mata at isip ng tao ay sadyang malikot. Totoo man o hindi ang mga kababalaghan na ating nakikita at naririnig, ito ay isang paalaala na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang ipaliwanag. Totoo yun, Iyaano ko na dahil magwa 1 hour na eh. Totoo yun, may mga hindi naman talaga maipaliwanag. However, kapag ang isang bagay ay hindi natin maipaliwanag, it doesn't mean na na agad. Paranormal na agad. 'Di ba? Maybe hindi ka lang aware do sa pwedeng maging explanation dun sa nasaksihan mo. Nangyayari yan sa kahit anong bagay. 'Di ba? Kung ikaw ay bata, alam mo nung bata ako, manghang-mangha ako na yung oil, baby oil, tsaka tubig, hindi siya pwede maghalo Sa akin, magical yon. Kasi hindi ko pa abot yung explanation ng science doon kung bakit hindi naghahalo ang oil sa tubig Pero as time goes by, tumanda ako, hindi na siya magical. Parang ganyan tayo, may mga bagay na pag hindi natin maipaliwanag, automatic magical para sa atin yon. Yung ganon.
Pero darating yung time na may explain din yan, or kung hindi man dumating yung explanation na yan, di ba, patuloy tayo maniniwala. Anyway, mga kababayan ko, hopefully, medyo okay ang napag-usapan natin ngayon. Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.